And so I think I no need to introduce our speaker for today dahil siya na yung ating naging tagapagsalita 2 weeks ago. So may we call on Pastor Jonathan de los Reyes from the Philippines. Siya ang senior pastor ng VCC Philippines. So Pastor Jonathan, thank you for being with us today. Hello, magandang hapon po. I just want to check na kung okay ba yung aking audio. Okay po ba yung aking audio? Loud and clear po ba? Yes, Pastor. Okay, salamat po. Thank you very much po. So, good afternoon po sa inyong lahat mga kapatid sa GC Dubai. Thank you very much once again. Ito po ay aking joy, kaligayahan na makasama kayong muli o maging part ng inyong pong worship celebration ngayon pong hapon na to. Dito po sa Pilipinas ay gabi na. Okay? Ang exact oras po dito ay 7:15. And I know dyan po sa UAE, kami po atay advance ng 3 hours. Hindi ko alam exactly. Pero magandang hapon po sa inyong lahat. May the Lord bless us today and may the Lord keep us intact always as brothers and sisters in the Lord sa ating pong this same faith na ipinoprofess. So today, maraming salamat for this opportunity mga kapatid na makapagbahagi muli ng salita ng Panginoon para po sa ating lahat. And last time, no, ako po ay inyong na-invite, we talked about a miracle ng Panginoon, yung feeding of the 4,000. So today we will discuss and we will deal once again another miracle ng Panginoon performed before the eyes of the Lord, before the eyes of the disciples. So let us see ang ating pong pag-aaralan for today. Kung kayo po ay may mga Bible, you can open your Bibles sa Mark chapter 4, verse 35 hanggang 41. This will be the basis ng ating pong pag-aaralan ngayong hapon na to. Mark chapter 4, verses 35 to 41. I'll be reading our passage mula po sa New International Version. Okay, kung kayo po may mga Biblia, you can follow me with your eyes. Let me read ang ating passage from Mark chapter 4, 35 to 41, New International Version. The Bible says, "That day when evening came, he said to his disciples, 'Let us go over to the other side.' Leaving the crowd behind, they took him along, just as he was in the boat. There were also other boats with him. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping in a cushion. The disciples woke him and said to him, 'Teacher, don't you care if we drown?' 39, he got up, rebuked the wind, and said to the waves, 'Quiet, be still.' Then the wind died down, and it was completely calm." Verse 40, and he said to his disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Verse 41, they were terrified and asked each other, "Who is this? Even the wind and the waves obey him." May the Lord bless the reading of His Word. Tayo po ay saglit mo ng manalangin. Let us come to the Lord in prayer. Father God, thank you po sa oras na to na we can freely worship you, Lord, saan man kami naroon. Wherever we are, ano man ang oras, Panginoon, thank you so much that we have the access sa inyo pong throne of grace through our Lord Jesus Christ. Sa part na to, Panginoon, ang panalangin po namin ay ang pagbibigay niyo po sa amin, Panginoon, ng kaalaman. We ask for wisdom and your guidance as we meditate upon your word. Panalangin din po namin na kakausapin niyo po kami. And may you lead us, Lord, sa truth na gusto niyo po na matutunan namin today, na paniniwalaan po namin at i-apply po namin sa amin pong mga personal na buhay and as a church, as a family, bilang mga mananampalataya at bilang mga tagasunod ng Panginoong Jesucristo.
Yan po Ama ay aming panalangin, aming pasasalamat sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So maganda po yung ating istorya na binasa, and thank you very much for giving such ito pong passage na to para sa akin. Gustong-gusto ko po ang passage na to at marami po tayong pwedeng makuha dito. Gusto ko lamang po na bigyan ng isang focus ano ang gustong sabihin ng passage para sa atin or ano ang sinasabi ng passage doon sa first audience ni Mark at para po sa atin ngayon. So we will try to reflect doon sa istorya using yung mga characters na nandoon. Siyempre, ang dalawa namang major characters na nandoon ay ang Panginoong Kristo at saka ang mga disipulo. So para makita natin yon, let me break out, let me show you yung 3 scenarios na pwede nating i-figure out para nang sa ganon, when facing a storm, when facing trial or trouble or any kind of problems na mayroon sa ating buhay bilang Kristiyano, magkaroon tayo ng proper response or how are we going to respond rightly during the moment na tayo ay dumadaan doon sa bagyo ng buhay. Okay? So before I go doon sa tatlong scenario na yon, let me just give you some historical background ng aklat po ni Mark, ng gospel ni Mark. So ang gospel po ni Mark ay pinaniniwalaan according din po sa aking natutunan sa pag-aaral ko po at pag-research ng gospel ni Mark. Pinaniniwalaan po na ang gospel na to ay originally, yung audience niya ay mga mananampalataya na nasa Rome. Okay? So during that time, itong mga mananampalataya na to ng Panginoong Kristo ay persecuted because of their faith in Christ. So they were persecuted, they were experiencing such struggle dahil sa kanilang pananampalataya at pagsunod sa Panginoong Kristo. So that's the historical context, that's the situation that the Gospel of Mark is trying to address sa pamamagitan ng piece of story na meron tayo ngayong hapon na to. So this story has something to tell us, tell the first audience at tell us sa atin ngayon about the reality ng pagsunod sa Panginoong Kristo at yung pagtatry natin at sila nung unang audience, pagtatry nila to figure out sino ba ang Panginoong Kristo. Now, we will reflect doon sa situation na yon. Remember na ang situation ay, yung first audience, they were persecuted and Mark is trying to teach them using this kind of story, this piece of story, para turuan po sila with regard sa kanilang discipleship, pagsunod sa Panginoong Kristo. Kasi ang discipleship, may element yan ng knowing who Jesus is and what it means to follow Him. Okay? Doon po sa situation na being persecuted as Christians na naninirahan or nag-gather as a church sa lugar ng Rome. So that is a context na meron po ang gospel ni Mark na i-reflect po natin when it comes to their situation and our situation today at ano yung proper response natin kapag kami mga ganong klaseng senaryo ng buhay or klase ng situation na mayroon tayo. Okay, ang i-check po kasi doon sa atin ay ang ating discipleship. Anong klaseng discipleship mayroon tayo? Okay, so we'll reflect sa istorya po nito. Titingnan natin ang tatlong senaryo na mayroon sa story. So let me begin by saying yung first scenario natin. Okay, yung first scenario makikita po natin sa verses 35 hanggang 38. Ano po yung scenario na yon? The disciples' reaction during the storm. So that's the first scenario. We will focus our attention sa mga disciples. Remember, this is a story at kailangan nating intindihin yung reflection ng unang sinulatan doon sa mga disipulo. At ganun din tayo. So ano yung reflection na mayroon tayo when it comes to the reaction nitong mga first disciples na kasama ng Panginoong Jesucristo? Okay? So looking at the setting, Jesus told them, di ba, sabi ng ating pong passage, ang sabi ng Panginoong Kristo, let's go to the other side sa pamamagitan ng pagsakay sa boat. So kung papansinin natin, everything seems fine, everything seems peaceful. And there is nothing, maybe wala silang ini-expect na kapag sila ay papunta na doon sa kabilang ibayo,
Maari, o maybe lang mga kapatid, wala silang ini-expect na there will be a coming danger along the way. But in their surprise, maybe sa kanilang pagka-surprise, dumating ang fury squall. Yun po yung tinatawag nating localized na storm. So probably din mga kapatid na hindi sila ready doon sa ganung klaseng scenario at sa ganung klaseng situation na kanilang haharapin, na meron silang storm na haharapin along the way papunta doon sa kabilang ibayo. So ano ang ginawa ng storm na to sa mga disciples? Okay? Ako po mga kapatid ay mangingisda. Galing po ako sa pangingisda before po ako naging pastor. Ako po ay laging nakaka-identify when it comes sa istorya ni Peter doon sa Luke chapter 5 at sa ilang mga disciples. So, ako rin po yung nakaranas ng bagyo sa kalagitnaan ng dagat. So, ang tawag po namin doon ay subasco, yung subasco. Di ko alam kung narinig yung word na yon. Yung malakas na hangin, malalaki ang alon. Okay, so may bagyo. Hindi pa ako mananampalataya noon. Siyempre, ang aking nararamdaman ay takot. Okay, that's a usual and natural na response or reaction during the storm. So, pansin niyo mga kapatid, kung kayo ang nasa ganung kalalagayan, kayo ang nasa ganung situation, especially kung nakasakay na kayo ng boat, tapos papunta doon sa laot, tapos di kayo marunong lumangoy. Di ba, minsan meron tayong life vest, pero kahit na merong life vest, meron pa rin pangamba, lalo kapag hindi ka marunong lumangoy. So, it will be between life and death kapag ka nandun ka sa ganung situation. Parang kapag nandun ka sa gitna, sabi mo na lang, balik na tayo, uwi na tayo, ayoko nito. Ayaw ko ng ganyang klaseng situation. Probably, alam niyo po, during that time na nakaranas ako ng ganyan, talagang natuto ako manalangin. Because it was between life and death. Okay? So, hindi ganong kadali kung ating iisipin yung kanilang naranasan. Kaya ganon na lamang yung kanilang naramdaman, yung kanilang reaction, at ang reaction nila ay base sa word ng Panginoon. That's the thing. Puntahan muna natin yung sinabi ng Panginoon sa verse 40. This is a clear reaction na mayroon ng mga disciples based sa word ni Jesus Christ. Sabi niya dito sa verse 40, He said to His disciples, "Why are you so afraid? Do you still have no faith?" Okay, yung takot, that's a natural response ng mga disciples. Okay? Pansinin nyo rin, si Peter, si James, at saka si John, I don't know the other disciples, pero very explicit itong si Peter, James, and John, mga mangingisda to, mga batikan to, Ito ay mga sanay sa dagat. Sanay ito sa alon, sanay ito sa hangin. Pero, ganun na lamang, syempre, yung buong disciples, yung group of disciples, ganun na lamang yung kanilang takot during that time na sila yung maharap sa storm. So, ang isa ring stunning question na meron po dito on the side of the disciples naman. So, from the perspective of Jesus Christ, yung reaction nila, they were so afraid. At wala silang, yung tanong ng Panginoong Kristo, do you still have no faith based doon sa reaction nila? Now, quoting naman doon sa side ng mga disciples, kung papansinin niyo po, this is a remarkable question ng mga disciples. Tingnan niyo po ang inyong Bible. Let me read verses 37 and 38. A furious squall came up and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Jesus was in the stern, sleeping in a cushion. The disciples woke him and said to him, ito yung stunning and remarkable question ng mga disciples as part ng kanilang reaction. Sabi nila, Teacher, that's the address, Teacher, don't you care kung kami ay malunod? Para sinasabi nila, wala ka bang pakialam kung kami mamatay sa gitna ng unos na to? Wala ka bang pake? Hindi mo ba alam kung ano ang nangyayari? Okay? So that's a remarkable question mula sa mga disciples. Now, alam niyo po yung trouble ng storm, kung ating titingnan, ano ang idinulot ng storm doon sa mga disciples? Alam niyo,
ipinalabas ng storm kung anong klaseng mga disciples to. Diba? Takot sila. Sabi ni Jesus Christ, wala ba kayong pananampalataya? At yung kanilang conception about the Lord, na don't you care, wala ka bang pakialam kung kami ay malunod or kung kami ay mamatay. So that's a kind of ginawa ng Panginoon or yung kind ng situation na ipapalabas anong meron ka bilang disipulo. Okay? Ano ang meron sa loob mo? Kasi alam niyo yung situation, yung different situation, inire-reveal niyan or pinapalabas niyan kung sino tayo, kung anong meron tayo, ang nasa isip natin, ang nararamdaman natin, ano yung nasa puso natin. So kapag ka maganda ang mga situations na ating nararanasan, syempre madali lang magpasalamat, madali lang umawit, madali lang gawin ng mga bagay-bagay, at very positive tayo when it comes to our perception ng mga bagay. Pero when it comes to a very negative situation, katulad ng mga disciples, doon minsan palalabasin yung other side ng meron tayo. In particular, when it comes to our faith sa pananampalataya. Sabi ni Jesus Christ, why are you so afraid? Di ba? Wala pa ba kayong pananampalataya? Yun yung pinalabas ng situation na nakaharap nitong mga disipulo. So balik tayo doon sa kanilang question. Lord, wala ka bang pake? Don't you care, di ba? Ang gandang tanong no. Magandang tanong yon in a sense na kung i-reflect natin bilang tao at bilang disipulo na katulad nila ng unang disipulo ng Panginoon at katulad din, think about this, nung situation ng first audience ni Mark na sila ay persecuted, sila ay pinapatay because of their faith, because of being follower of the Lord. That's the situation. Okay? So, dahil doon, that's a terrible situation. Being in a very challenging situation. So, palalabasin nun, nung sitwasyon na yon kung ano ang mayroon ng mga disipulo. So, as we reflect, syempre yung natural response natin and reaction, matakot, di ba? Kasi yun ang natural sa atin bilang tao. Kaya nga minsan, alam nyo may kantang nagre-reflect din dyan kanta ni Gary B. Na natutulog ba ang Diyos? Di ba may kantang ganon? Huwag mo sanang akalain, di ba? Natutulog ba ang Diyos? That's a misconception of who God is. Bakit may ganon? It seems, the silence of God, the silence of the Lord. May mga ganong pagkakataon, mga kapatid, na kapag ka nasa very challenging moment tayo ng buhay, dumadaan sa storm, at very negative yung situation, may ganyan tayong question sa mind. Yung, Lord, nasaan ka? Alam mo ba kung anong nangyayari sa akin? Don't you care? Yung aking nararanasan. Minsan pa nga, parang may mga magtatanong, di ko alam. Naiintindihan mo ba, Lord, kung ano ang nararamdaman ko? Pero alam niyo mga kapatid, this will be a rebuke sa atin, rebuke sa mga mananampalataya kapag ka may ganong klaseng question. Especially kapag ka ang question ay, Lord, hindi mo ako naiintindihan yung aking nararamdaman. That's a wrong question. That's a wrong na view about the Lord. Si Jesus Christ, He became human being na katulad natin. So ibig sabihin, sabi nga ng Hebrews, He was tempted in every way. Yung nararanasan natin as common human being, naranasan din niya. Yung pain, yung struggle, yung temptation, yung trial, naranasan lahat yan ng Panginoon. So ibig sabihin, He understands kung anong nararamdaman natin because He Himself, naranasan niya yon. Kaya pag tinanong natin na, Lord, hindi mo ako naiintindihan, then naiintindihan tayo ng Panginoon. At sa tanong na to, ang sinasabi ng mga disipulo, Teacher, don't you care kung kami ay malunod? Alam niyo mga kapatid, ewan ko kung naranasan ninyo na minsan, we could be disappointed sa silence ng Panginoon, na parang, nasa na nga ba ang Panginoon? Okay, during the time na nararanasan ko to, nasaan siya? I am in trouble, I am in trial. I have this problem. Okay, meron akong silent battle na pinagdaraanan. Where is God? Lalo kapag ka medyo mabigat,
Pero this is only a misconception of God, katulad ng mga disciples. Kasi bilang human being, yung ating pananaw, minsan natatakpan siya ng or nababalutan siya, or nabubulag siya ng situation with regards sa kung sino ang Panginoon, sino ang Diyos sa atin. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng ganung katanungan. Pero isa sa mga natutunan ko, minsan the silence of the Lord ay tinetest din niya tayo. What will be our reaction and what will be our response doon sa situation? Are we going to murmur? Are we going to trust the Lord? Okay? Mamimili tayo. That's our decision. Kaya minsan merong silence ang Panginoon. Ano yung tinuturuan tayo ng tamang pag-respond? Okay? Tamang pagresponde. Pagtanaw, pagtugon doon sa sitwasyon na ating kinalalagyan. So that's a reflection. Yung mga disciples, if we are going to put ourselves doon sa situation ng mga disciples, ganon din tayo. Kapag ka nasa sitwasyon tayo na hindi okay, nagtatanong din tayo, nasaan ang Panginoon? Diba? During pandemya, nasaan ang Panginoon? Nung nagkasakit tayo ng malubha, nasaan ang Panginoon? Parang wala siyang care, parang wala siyang pake. Pero once again mga kapatid, that's only a misconception of our view kung sino ang Panginoon sa ating during storm, during trial, during persecution, during problems, during struggle na meron tayo, or silent battle na ating pinagdadaanan. So yun yung first, di ba? Yun ang first scenario, yung reaction ng mga disciples doon sa situation, doon sa storm na kanilang kinalalagyan. Pagbitin ko ulit mga kapatid na ang situation, masaya man or hindi, may problema o wala, palalabasin yan kung sino ka. Para makita yung kabuuan natin. Kasi pagka puro okay lang ang situation, meron isang side lang ang makikita sa atin, or isang side lang ang i-reveal sa atin, or ang mai-reveal sa atin. Pero kapag ka nandun na tayo sa situation na negative, very challenging, merong side sa atin na lalabas. Okay? Katulad ng mga disciples. So as we reflect doon sa kanilang first reaction, minsan ganun din tayo. At minsan meron tayong disappointments. Okay? Kaya minsan natatanong din natin, nasaan ang Panginoon? Wala ba siyang care sa akin? Okay? Yan ang first scenario. Second scenario, okay, focus naman tayo sa Panginoon. The Lord's revelation in calming the storm. So that is in verses 39 hanggang 40. So yung una, yung reaction ng mga disciples. Dito naman sa pangalawa, yung revelation naman ng Panginoon through the storm. Verse 39 hanggang 40. Now remember na bago ang chapter 4, siyempre may mga previous, di ba? That is to put yung story sa context. May mga ginawa ng miracles ang Panginoon, di ba? I have told you din before, doon sa aking first na pagsama sa inyo sa worship celebration. Doon sa chapter 8 ng Mark, di ba, yung feeding of the 4,000, ang mga disciples may tanong din na, saan tayo kukuha ng ipapakain sa mga taong ito? At napakarami nito, wala ditong pagkukunan. Yun yung question nila, di ba? Napaka-challenging para sa Panginoon, or tina-challenge ang Panginoon. Despite of the fact na meron na silang mga na-witness na mga miracles ng Panginoon na ginawa before their eyes. So before chapter 4, meron ng mga ginawa ang Panginoon, di ba? Doon sa naunang mga chapters, chapter 1, chapter 2, chapter 3, may mga miracles na ang Panginoon. And here, alam nyo, ang isang magandang portrayal na mayroon dito sa Mark when it comes to disciples. Okay? Mga kapatid, i-insist ko lang sa inyo, ang Book of Mark or Gospel ni Mark ay napakagandang aklat na pag-aralan when it comes to discipleship. Kasi it paints a picture anong klaseng mga disciples ito, yung kasama ng Panginoong Kristo. And we can reflect doon sa kanilang ipinoportray na character, yung characterization na mayroon ang Book of Mark with regards sa disciples. Isa doon mga kapatid ay, ang mga disciples na to ay very slow learners. Okay. Napaka-slow nila na matuto. Yung kanilang discipleship ay hindi ganong kadaling umuusad. Okay? In what way? They have seen, they have witnessed yung miracle ng Panginoon before chapter 4.
Ibig sabihin, through those actions ng Panginoon, words and His action, yung pagpapagaling ng may sakit, yung kanyang sinasabi, sa pamamagitan ng words and action, Jesus is revealing Himself. Di ba, nire-reveal ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang sinasabi, ng kanyang pagtuturo, at sa pamamagitan ng kanyang mga ginagawang himala, sino siya? Okay? At dito sa chapter 4, dito sa ating passage, patuloy niyang inireveal yung kanyang sarili. Okay? Ginamit niya ang pagkakataong ito, yung calming the storm, to reveal who He really is. Sino ba siya? Yung first na, yung address ng mga disciples, doon sa kanilang tanong na, Teacher, wala ka bang pakialam kung kami mamatay o kung kami malunod, di ba? That's a good address. Teacher. Yun yung kanilang perception. Okay? According sa kanilang pagkatuto, pagkaunawa, sino ba tong kasakasama namin? Teacher to. Okay? At ano naman siya, appropriate siya kasi yung buong chapter 4, bago yung passage natin, nagturo ang Panginoon doon sa mga naunang verses. Okay, Jesus Christ was teaching. Kaya it is correct na siya ay tawaging teacher. That's the address. Teacher, don't you care? Di ba? Yun ang kanilang address. Now, in this particular miracle, ang makikita natin ay anong ginawa ng Panginoon. Okay. Siyempre, ang summary niyan, He calmed the storm. Basahin ko po ang sinasabi ng verse 39. Sabi ng verse 39, He got up, rebuked the wind, and said to the waves, Quiet! Be still. Then the wind died down and it was completely calm. So, ganun lang kadali sa Panginoon. So, what He did, alam nyo, yung kanyang action, yung kanyang words, yung kanyang ginawa ay against the force of nature. Diba? Yung address nila na, Teacher, don't you care kung kami malunod? Tapos ang sabi ng Panginoon sa waves, sa wind, be quiet. Oh, quiet, be still. At yun ang nangyari. So His word, His action, ay against the force of nature. What does it tell about Jesus? Diba? Doon sa na-witness nila, what does it tell them about Jesus? Or ano ang nire-reveal ng Panginoon through that particular action na kanyang ginawa? Isa lamang po, He is no ordinary man. Okay, He is a divine being who can command the nature and the nature obeys Him. Okay? So kaya po, based sa reaction ng mga disciples, doon sa sinabi nila na, Teacher, don't you care? Diba? Based doon sa kanilang question na yon, ipinakita ng Panginoon kung ano ang capability na meron siya as a divine being at that moment, para yung pananampalataya ng mga disipulo na to ay at least tumaas-taas naman, di ba? Kasi ang question ng Panginoon, why are you so afraid? Wala pa ba kayong pananampalataya? And that is to counterpart yung kanilang reaction. Kasi yung reaction nila, wala ka bang pakialam? Kaya sabi ng Panginoon din sa kanila, bakit kayo takot na takot? Hanggang sa ngayon ba, wala pa rin kayong pananampalataya? Di ba? Yun yung tugon ng Panginoon sa kanilang sinabi. So what does it mean? Yung ginawa ng Panginoon, it reveals who He is. Yung mga kapatid, yung discipleship ganito. Sa Markan portrayal of discipleship, ang discipleship ay knowing who Jesus really is. Knowing who Jesus truly is. Sino ba talaga to? Di ba may mga question ng Panginoong Kristo mismo nagsabi, anong masasabi ng mga tao tungkol sa akin? Kayo, anong masasabi niyo tungkol sa akin? Kasi yan ay, yung discipleship kasi ay figuring out sino ba si Jesus Christ. So, inire-reveal ng Panginoon by His words and by His action kung sino siya. And yet, etong mga disciples na kasakasama niya at nakikita ko anong ginagawa niya, hindi agad nila ganong ma-pick up at ma-figure out kung sino ba tong kasakasama nila. And Jesus here, di ba, He revealed Himself. He is no ordinary man. Di ba, kung siya ay hindi ordinary man, tapos nandun sila sa gitna ng storm kasama mga disciples,
Kung naiintindihan ng mga disciples na we are in a big guy, kasama namin ang hindi ordinaryong tao, di ba? They will have that confidence. Hindi sana itatanong ng Panginoon, bakit natatakot kayo? If meron na silang ganong klaseng pananaw tungkol sa Panginoong Kristo, that is a kind of struggle na unawain sino ba si Jesus Christ. Yung kasi ang discipleship, knowing sino ba siya, sino ba ang Panginoon. And based doon sa kanyang sinasabi at ginagawa, nire-reveal niya yung kanyang sarili. And yet, itong mga disciples, hindi agad nila ma-pick up, hindi nila ma-figure out sino ba itong kasama nila. So alam niyo mga kapatid, ang sa atin, di ba? Katulad din ng mga disciples, minsan meron tayong ganun ding pananaw na hindi natin exactly ma-figure out. Minsan meron nga tayong idea na yes, siya ang Panginoon, siya ang tagapagligtas. Pero kapag ka dumarating yung time na china-challenge yung ating faith, yung ating understanding kung sino siya, minsan nagkakaroon din ng question, ano ba talaga siya? Healer ba talaga siya? Siya ba talaga ang Son of God? Di ba, even si John the Baptist, nung siya nakulong, nagkaroon din siya ng doubt and questioning, kaya pinadala niya yung mga disciples, ikaw ba talaga ang Messiah? Di ba? Because of the situation. Di ba yung figuring out, sino ba to? Sino ba si Jesus Christ? By His word and by His action, nire-reveal niya yon. And yet, itong mga disciples, katulad din natin, hindi talaga nila ma-perceive sa pamamagitan ng words and action ng Panginoong Jesucristo. Pero maganda rito, pinakita niya talaga, He is no ordinary man. Kung nakikita ng mga disciples na teacher siya, that's good, di ba? Teacher, kasi yun ang address nila. Teacher, don't you care? Pero dito, He is beyond being teacher. Hindi lamang siya teacher. He is the Son of God. He is no ordinary man. He is a divine being. He is God Himself. Na kapag meron sanang ganong perception ang mga disciples during that time, di ba? Confident sila, kasama namin ang Diyos. Kasama namin siya. Pero hindi di ba? So yun yung discipleship, figuring out sino ba tong kasama namin. Sino ba tong teacher na to. Yun yung pag-figure out when it comes to being a disciple of the Lord. Na makilala mo talaga kung sino siya. Ang isa ring maganda rito mga kapatid, katulad ng situation nila, that kind of situation is beyond their control. Hindi nila kontrolado yon. At ang isa sa very frustrating para sa atin, katulad ng mga disciples, sa atin mismo, mga mananampalataya today, there are situations na, kasi gusto natin in control tayo, di ba? Yung kapag kami mga bagay-bagay na nangyayari sa ating paligid, na nadi-disappoint tayo, na frustrate tayo, kasi wala tayong magawa. Meron kasi tayong gustong mangyari, at meron tayong gustong mapalabas. Na ito yung gusto ko. Kung meron ng problema, ma-solve agad. Diba? Kung meron mang mga challenges, malagpasan ko agad. We want to be in control of the situation. Pero we need to be honest na may mga situations in life na beyond our control. Hindi mo talaga makakontrol. Wala kang ibang magagawa kundi yung kinanta natin kanina. Ano yon? Be still and know that I am God. Yun yung Psalm 46, di ba? Psalm 46 verse 1. Ang sinasabi doon ay, God is a refuge and strength, a very present help in times of trouble. Yun yung Psalm 46:1. Then verse 10, doon kinuha yung be still and know that I'm God. Sa mga situation, because God is in control, yun ang theme ng Psalm 46. God is in control, God is sovereign. Okay? Kaya niyang isis yung mga bagay, kaya niyang gawin to, because He is God. Kaya nga, if we try to perceive na yun ang Diyos, tapos na-frustrate tayo kapag may situation na beyond our control, why not na ibigay natin sa someone na may control ng situation? Kaya nga napaganda nung kanta, di ba, na be still and know that I am God. Lord, wala na akong magagawa dito. Hindi ko na kaya to. It's beyond my control. Katulad nito, this is a force of nature. Wala silang magagawa doon. Pero the Lord Jesus Christ was able na in-control yung situation na yun kahit yung force of nature because He is no ordinary man. That's the kind of perception na dapat mayroon ng disciple. Sino ba to? Diba?
Kaya pagkakilala natin siya, yung confidence natin, ibibigay natin sa Kanya because He can control even the storm, even the nature, di ba? Yun yung revelation of Jesus Christ. Yun yung nire-reveal niya sa mga disciples. Yun yung gusto ng Panginoon na matutunan ng mga disciples. Na sabi niya, wala pa ba kayong pananampalataya? Nakita niyo ng aking ginawa. Yung mga previous na miracles na ginawa niya, hanggang sa ngayon wala pa silang faith. It's because yung portrayal ng Mark, when it comes to disciples, they were slow learners. Kaya nga, maganda rin yung struggle na figuring out sino ba ang Panginoong Kristo. At kapag mas nakilala natin siya, we will have that kind of confidence na even in the midst of the storm, we can trust Him. We can have that kind of confidence na gusto ng Panginoong makita mula sa atin. So that's the revelation of the Lord through that particular miracle calming the storm. Okay, next, the last one, the last scenario. So yung first one, the reaction ng mga disciples during the storm. The second scenario is yung revelation ng Panginoon by calming the storm. Okay? Then the last one, the last scenario is the disciples' realization after the storm. That's verse 41. Ano yung kanilang realization? Sabi ng verse 41, let me read. They were terrified and asked each other. Nagtanong ulit sila at maganda na yung question nila. Who is this? Diba? Ang ganda ng question. That's a question of discipleship in terms of knowing who Jesus is. Sabi nila, base sa kanilang nakita at naranasan na witness during that moment, ang question nila, sino ba to? Who is this? Then yung qualifier, bakit nila naitanong yung tanong na yon, ito. Even the wind and the waves obey Him. Eh magtatanong nga talaga. At napatanong talaga sila, sino ba to? And that's a very good question. That's a question of, yung sabi ko kanina, struggling who Jesus really is. Okay? So maganda rin yung kanilang last reaction na they were terrified yung portrayal na in a very positive way. Because of what they have witnessed, yung kanilang nakita before their eyes, they were terrified. Kaya sila ay nakapag-ask ng question, sino ba to? Sino ba tong kasama natin? Now let me give an answer dun sa question nila. Diba, mga kapatid, discipleship. What is discipleship? Knowing who Jesus really is. Sino siya? Kapag ka na-figure out mo sino siya, that's discipleship. Okay? Ibig sabihin, yun siya. Ilalagak mo ang pananampalataya mo. Base sa iyong pagkakilala sa Kanya, you will be confident sa Kanya. You will trust Him. You will have your faith in Him. Kasi nakilala mo siya, na ganun siya. Okay? So these are some of the answers doon sa question nila. Kung kayo may Biblia, go back sa chapter 1. Okay? May sagot dyan ang evil spirit. Okay? Doon sa chapter 1, balik lang po kayo. Chapter 1 verses 23 and 24. Chapter 1, 23 and 24. What's the question of the disciples? Who is this? Diba? Yun ang kanilang tanong. Sino ba siya? Sino ba tong kasama natin? Ang sabi ng chapter 1, verses 23 and 24. Just then a man in their synagogue who was possessed by an evil spirit cried out. Verse 24, what do you want with us? Ito yung sabi nila, Jesus of Nazareth, have you come to destroy us? I know who you are, the Holy One of God. Diba? Very ironic. Etong mga disciples may tanong, sino ba to? Yung demonyo, diba? Yung bad spirit, yung evil spirit, mas kilala pa nila kung sino si Jesus. Sabi nila, Jesus of Nazareth, I know who you are, the Holy One of God. Okay, that's a confession coming from the evil spirit. Parang mas maganda pa ang discipleship nitong mga evil spirit. They can figure out clearly sino ba si Jesus Christ. Pero bago yan, meron ding magandang revelation dito rin sa chapter 1. Balik lang po kayo, verse 11. This is words coming from God the Father doon sa baptism ng Panginoong Jesucristo. Okay? So we are
we are dealing with the answer sa question na who is this, di ba, ng mga disciples. Chapter 1, verse 11. Sabi po ay, and a voice came from heaven, you are my son, whom I love. With you, I am well pleased. Di ba? Ang Diyos Ama may revelation tungkol kay Jesus Christ. You are my son. Ang evil spirit may revelation din tungkol kay Jesus Christ. Kilala nila. So based sa question na who is this? Jesus of Nazareth, the Holy One of God. Now balik po tayo sa chapter 4. O punta tayo ng chapter 5. Meron din diyang sagot ang isa pang kwento. Okay? May sagot din dyan ang isa pang kwento. Chapter 5 po tayo. So we are answering the question of the disciples, who is this? Sabi ng chapter 5, verses 6 and 7. Okay, verses 6 and 7. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. 7. He shouted on the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God?" Sinong nagsasalita? Evil spirit pa rin sa pamamagitan noong lalaki na na-possess. Okay? So what is the answer sa question ng mga disciple in connection din doon sa second scenario, yung revelation ng Panginoong Jesucristo? So yung answer sa question, who is this? Sino ba siya? Sino ba to? He is the Holy One of God. He is the Son of God. He is the Son of the Most High God. Okay. Saan yun nanggaling? Coming from God the Father, coming from the evil spirit, and coming from sa words ni Jesus Christ at doon sa kanyang ginagawang miracle. Okay, yun dapat ang perception, yun dapat ang pagkakilala tungkol sa Panginoong Kristo. So what you can see ay yung realization ng mga disciples. So base nga sa sinabi ko po sa inyo kanina na ang mga disciples based sa portrayal ni Mark ay very slow learner. Hindi talaga nila agad ma-figure out ang identity ng Panginoong Kristo bilang anak ng Diyos, bilang makapangyarihan, yung kanyang capability. He is no ordinary man. Okay? Hindi agad nila yun ma-figure out. Pero maganda rin po, gaya na sinabi ko rin kanina, yung ating pong pag-struggle katulad nila na to know and to understand. Okay, not just by head knowledge, but to experience kung sino ba talaga ang Panginoong Kristo. Kasi pagka naintindihan ng ating utak kung sino siya, tapos pinadaan tayo sa kind of situation na itetest yung ating understanding about Him, so we will realize na tama. Siya ang anak ng Diyos. Siya ay makapangyarihan, siya ay mabuti, siya ay hindi nang iiwan. Kasama ko siya, anuman ang mangyari. Okay, so what we can say, para sa mga disciples, kasama nila ay ang anak ng Diyos. So ang dapat sana, hindi sila nangangamba. Ang dapat sana, nandoon yung kanilang pananampalataya. Dapat sana hindi sila natatakot. Kung na-figure out agad lang nila, sino ba yung kasama nila. Pero this is a good realization para sa mga disciples to ask a question para yung struggle na kilalanin talaga kung sino siya. Kasi yun ang essence ng discipleship. Okay, part ng discipleship once again is knowing who Jesus is. Pangalawang part ng pagiging disciple ng Panginoon or discipleship is what it means to follow Jesus. Okay? Knowing Jesus and what it means to follow Him. Ito po yun. As I conclude, kasama na po yung application. Let me just read this for you. This story confronts us with our sometimes wrong expectation of being follower of Jesus. Okay, that's the first. Yung wrong expectation being follower of Jesus. Ano ba yon? Minsan na expectation ng mga mananampalataya, kapag ka ako ay sumunod sa Panginoon, if I will submit my life to Him and I will obey Him and follow Him and serve Him with all my life, everything will go well. Yun yung expectation, di ba? Mostly ganun lang ini-expect na
Kapag ka ako ay sumunod sa Panginoon, what I will experience is only a blessing. Blessing from the Lord, any forms of blessing. Life will be easy, life will be happy, life will be joyful. Yan yung sometimes na expectation. Pero pag binasa mo ang Book of Mark, at ibinangga mo siya sa historical context ng first audience, they were persecuted, at katulad din ng nararanasan natin ngayon, that's a wrong expectation. Okay? Being follower of the Lord. So being follower of the Lord ay hindi po ibig sabihin we will always be in a free or in a trouble-free, problem-free kind of life. That's a wrong expectation. Ano din ang wrong conception of God, of Jesus Christ? Na kapag ka tayo dumaranas naman ng trouble, ng storm, minsan sasabihin natin, iniwan na tayo ng Panginoon. Minsan ganun nagiging saloobin natin, pinababayaan na tayo ng Diyos. That's a wrong conception. Ang isang magandang picture dyan, or illustration, ay yung footprint in the sand. So, hindi ko na ikukwento kung ano yung alam niyo po yun. God has a promise, He will never leave us nor forsake us. At ang isa pang misconception, mga kapatid, ay ganito. Hindi porket kasama natin ang Panginoon at meron tayong pananampalataya sa Kanya, hindi na natin dadanasin yon. Katulad ng mga disciples, di ba? Kasama nila ang Panginoon mismo. Pero hindi rin sila nakaligtas doon sa storm. Minsan, yung ganyang unmatched expectation and reality. Na yung ating perception, God is good, why I'm experiencing trouble? Di ba? Mismatched expectation. Unmatched siya. Yung unreconciled truth na if God is good, why is this happening to me? Di ba yung ganung mga question? So yun yung mga wrong conception, wrong perception, wrong view ng pagiging tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Dapat alisin natin yon. So being follower of the Lord, what it means to follow the Lord, we are not exempted in any troubles na mayroon tayo sa mundong ito. Hindi na bago yung situation na ganon. Ang nabago ay the way how we face and the way how we respond sa ganong klaseng mga situation. Na we will be, dapat ganon tayo confident. Diba? Na all the more tayong magtitiwala sa Panginoon. And ito, the second one is, as we apply, yung ganong klaseng mga situation, pag pinadaan tayo sa ganon, palalabasin, di ba, kung sino tayo. So for us, that will be a good opportunity para sa atin na hindi tayo tanungin ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananampalataya? So for us, ang gusto ng Panginoon na makita sa atin is, kapag ka nasa ganun tayong sitwasyon, hindi tayo tanungin ng Panginoon na ganon. But we will express, that's an opportunity for you and for me to express yung faith and trust and confidence in the Lord. Now, we are confident na kahit ganun ang nangyayari sa atin because we know who we trust. We know whom we have believed. Okay? Kilala natin kung kanino natin ipinagkatiwala yung ating situation, yung ating problema, even the future. Kilala kasi natin siya. Kaya kung meron mga unos na nangyayari, confident tayo. Hindi tayo ganung nababahala. Especially, alam ko mga kapatid, sa panahon ngayon, o sa mga situation sa ating paligid, Indonesia, yung Nepal, and alam ko, exposed din kayo sa situation na mayroon sa Philippines, di ba? Yung corruption dito because of flood control ng mga anomalya. And yung pinaka-mainit ngayon, si Charlie, diba? Alam ko kilala niyo siya. Marami akong mga videos na pinapanood niya. Yung question is, bakit ganun, di ba? A godly man, bakit ganun ang nangyari? Parang bakit pinabayaan ng Diyos na mangyari yun sa kanya? Diba, may mga ganun isang question. Pero I think, kung si Charlie din mismo ang magsasalita, di ba? Hindi niya ku-questionin yung pangyayari. Hindi niya rin ku-questionin yung ginawa ng Panginoon or yung parang pananahimik ng Panginoon. Because what had happened ay may purpose. So, marami din ang mga nag-express yung confidence nila sa Panginoon, yung trust nila sa Panginoon,
despite of the fact na ganun ang nangyari. So alam niyo, para sa atin, this is the bottom line na pwede ko pong iwan sa inyo mga kapatid. If we know who we follow, if we know exactly kung sino yung ating pinaglagakan ng ating pananampalataya, ng ating pagtitiwala, ng ating confidence, hindi tayo masishake anuman ang mangyari sa ating paligid. Personal man, sa trabaho, sa family, sa ministry, any negative, ay hindi tayo masishaken anuman ang mangyari. Maganda man o pangit, positibo man o negatibo, because we know who we have believed. At yan ay si Jesus Christ na hindi ordinaryong tao. Siya ay si Jesus Christ na God Himself, na by His word and by His action, ipinakita niya at inireveal niya ano ang kaya niyang gawin at kung sino siya. Kaya, we can always have yung calmness sa ating puso despite sa moment na tayo ay mayroong mga storm na pinagdaraanan sa ating pong mga buhay. And may the Lord always reveal to us ng mas malalim pa kung sino siya para sa atin. Hindi lamang theory, kundi sa ating experience. Ma-experience natin ang kanyang kapangyarihan sa araw-araw po nating mga buhay. In particular, when it comes to the storm na ating pong hinaharap. Pagpalain po tayo ng Panginoon mga kapatid. Let me pray sa ating pong pagtatapos. Join me in this prayer. Panginoon, maraming salamat for your word. Sometimes, Panginoon, ay mahirap i-process sa aming isip, sa aming puso, yung mga nangyayari sa amin personal, sa aming family, sa ministry, sa church, sa trabaho, sa aming paligid, Panginoon. Minsan ay nahihirapan kami na makita yung kung sino ka, yung pagiging good niyo po sa amin, Panginoon. But we rely on your power. We know who you are, Lord. We know what you are capable of doing. You are sovereign, Lord. You are powerful. Kaya we are confident na anuman ang nangyayari sa aming paligid, we will always trust you na something better, Lord, ay nakalaan para sa amin. So we will always hope in you sa mga situations na we are not in control, we cannot control, we will be still and know that you are God. Thank you that you can calm the storm in our hearts, in our mind. You can always give us peace, Lord, sa kabila po ng mga kabalisaan namin at mga hindi magandang nararanasan namin, Panginoon. Thank you, Panginoon, for revealing yourself sa amin na we can always trust you for who you are and for what you can do. Salamat po, Ama, yan po ay aming pasasalamat, panalangin sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.